May malaking pagbabago sa polisiya ng US Securities and Exchange Commission or SEC na posible pong magpabilis sa pag-approve ng XRP ETF. Ayon mismo sa isang kilalang crypto lawyer na si Ginoong Bill Morgan, ay malaki ang epekto ng bagong rule na ito para sa kinabukasan ni XRP sa traditional finance market. Pero ano nga ba ang detalye ng bagong patakarang ito at paano po ito magbibigay daan sa XRP ETF? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ayon po sa bagong update ng SEC ay pinayagan na po nila ang tinatawag na in-kind creation and redemption. Sa mas simpleng paliwanag, ang mga market maker ay maaari ng direktang gumamit ng crypto assets tulad ni XRP para gumawa o mag-redeem ng ETF shares. Hindi na po nila kailangang dumaan pa sa cash conversion. Ang dating sistema ay nangangailangan po ng fiat money bago makapaglikha or makapag-redeem ng ETF shares. Pero ngayon, pwedeng mismong sa XRP na ang gamitin sa proseso. Ang pagbabago na ito ay inaasahang magpapabilis ng operasyon at magpapababa ng gastos ng mga ETF issuer. Ngayon ay bakit po sinasabi ng mga eksperto na makakaapekto ito sa XRP ETF? Sabi po ni Ginoong Bill Morgan ay itong simpleng technical na pagbabago ng SEC ay maituturing na huling malaking hadlang bago tuluyang aprobahan ang mga altcoin ETF tulad ni XRP. Kaya ayon sa kanya ay hindi po malayong mas mapabilis ang proseso ng approval para sa XRP ETF. Bukod po kay Ginoong Morgan ay sumang-ayon din ang dalawang kilalang ETF analyst mula po sa Bloomberg na sina Ginoong Eric Balchunas at Ginoong James Seyffart. Ayon po kay Ginoong Balchunas, ang paggamit po ng SEC ng phrase na order granting accelerated approval ay indikasyon na mas mabilis ang magiging desisyon po nila sa mga susunod na ETF applications. Ngayon ay ano naman ang kahulugan ng Order Granting Acceleration Approval? Ang Order Granting Accelerated Approval ay isa po itong terminologying legal na ginagamit po ng SEC kapag nais po nilang pabilisin ang isang desisyon. Ibig sabihin ay hindi na kailangan pa ng matagal na deliberation o dagdag na public comment period para maaprubahan ang isang ETF application. Ayon naman kay Ginoong James Seyffart, ay posibleng magkaroon po ng mas mabilis na approval para sa mga altcoins kasama sa XRP. Hindi na ito magiging tulad ng mga naunang proseso kung saan umaabot ng mahigit isang taon ang paghihintay. Ngayon ay kailan naman po ang deadline ng SEC para sa XRP ETF filings? Sa kasalukuyan ay nakatakda po ang final decision deadline ng SEC sa October 17, 2025. Ngunit dahil po sa bagong polisiya, naniniwala po ang mga analyst na maaaring maaprubahan ang XRP ETF bago pa man sumapit ang petsang October 17, 2025. May posibilidad daw na maaprubahan na ito sa unang bahagi ng fall season sa Amerika. Yan, ngayon ay paano naman nakaapekto ang Canada sa usapin ng XRP ETF? Ayan, bansang Canada naman po tayo. Habang nag-aantay pa ang mga investors sa Amerika, ay nauna na po ang Canada. Noong June 2025 ay inilaunch na ang tatlong spot XRP ETF sa Toronto Stock Exchange. Ang mga ito ay may mga ticker na XRPQ, XRPP at saka XRP. Dahil dito ay nagkaroon na ng oportunidad ang mga
traditional investors sa North America na makabili ng XRP ng hindi dumadaan sa crypto exchanges. Isa itong makasaysayang hakbang para kay XRP at inaasahang makaka-impluwensya rin sa mga regulators sa US. Ngayon ay sino-sino naman ang naghihintay ng XRP ETF approval sa US? Ilan pong malalaking kumpanya sa Amerika ang naghain na ng application para sa XRP ETF. Kasama na po rito sina Fidelity, Franklin Templeton at saka Bitwise. Hanggang ngayon ay pending pa rin ang kanilang mga applications, pero sa bagong pulisiya ng SEC ay tila may liwanag sa dulo ng tunnel para sa mga ito. Ang kanilang paghihintay ay maaring magbunga po sa mga susunod na buwan, lalo na kung mapatunayang epektibo ang in-kind creation or redemption rule. Yan. Ngayon ay ano naman po ang layunin ng SEC sa pagbabagong ito? Ayon po sa opisyal na pahayag ng SEC ay layunin po nilang gawing mas transparent at mas efficient ang operasyon ng crypto-related financial products. Gusto rin nilang mapalapit ang crypto ETF sa mga traditional commodity-backed ETF tulad po ng gold. Ayon po kay Ginoong Jamie Salway ng SEC's Division of Trading and Markets, ay nagbibigay ang bagong rule ng mas malaking flexibility sa mga issuer at saka market makers. Dagdag pa ni SEC Chairman Paul S. Atkins ay bahagi ito ng mas malawak po nilang hakbang para linangin ang regulatory structure para sa buong crypto market. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay napakahalaga po ng development na ito. Kapag naaprubahan po ang XRP ETF sa Amerika, ay magre-resulta po ito sa mas malawak na adoption ng XRP sa global market. Mas maraming institutional investors po ang papasok at posibleng tumaas ang demand sa asset na ito. Kung tataas po ang demand at tiwala kay XRP, maaari rin itong magdulot ng pagtaas sa presyo. At kapag tumaas po ang presyo ni XRP, ay mas malaki po ang kita or opportunity para sa ating mga nakaposition na sa asset na ito. At hindi lamang po yan. Kapag nagiging legal at regulated na ang XRP ETF sa US, mas pinapawi nito ang takot ng maraming investors sa crypto. Kaya nagiging mas lehitimo si XRP at mas lumalapit po tayo sa mainstream adoption. At bilang panghuli, para po sa akin ay ito na ang isa sa mga pinaka-importanting hakbang na ginawa ng SEC para sa buong crypto community. Ang pagbibigay po nila ng mas mabilis at mas flexible na proseso para sa mga altcoin ETF ay hindi lang pabor kay XRP kundi sa buong crypto market. Matagal na pong naghihintay sa XRP ng pagkakataon para makilala sa traditional na financial market. At ngayon ay mukhang ito na ang tamang panahon para mangyari ito. Pero paalala lamang po na kahit mukhang positibo ang direksyon, ay huwag pa rin po tayong mawalan ng disiplina sa pag-i-invest. Patuloy po nating pag-aralan ang galaw ng market at gumamit po tayo ng tamang risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.